bangis. Nay, sigurado ka ba dito? Bulong ni Kiko habang mahigpit na hawak ang laylayan ng palda ni Lena. Ang dilim dito, Nay. Parang walang tao. Wala tayong choice, anak. Sagot ni Lena. Pilit na pinapakalmang sarili. Kailangan nating makarating sa isla bago sumikat ang araw. Humahalo sa kanilang boses ang ingay ng alon sa pantalan ng Bulan Sorsogon. Gabing binabalot ng init pero malamig ang pakiramdam. Parang may nagmamasid. Noong dekada 60, hindi pa gaanong abalang lugar, lalo na kapag lumalim ng gabi. Ang iilang bangkang nakatali roon ay tila mga aninong nakalutang. Halos walang tao sa paligid maliban sa tunog ng kahoy na humahampas sa tubig. Habang naghihintay, paulit-ulit na sumisilip si Lena sa daan. Wala pa ring dumarating na bangkero. Kailangan nilang tumawid para makita ang may sakit nilang kamag-anak sa kabilang isla. Kung bukas pa sila susubok, baka hindi na sila umabot. Hanggang sa mula sa kadiliman, may lumitaw na lalaki. Payat, mabagal maglakad, nakayuko ang ulo at parang ayaw lumapit ng diretsyo. Kumaluskos ang mga yapak nito sa kahoy ng pantalan. Saan po ba kayo, ma'am? Tanong ng lalaki, halos pabulong pero malinaw ang panginginig ng boses. Ako po si Dario. May bangka ako dito. Murang-mura lang to. Nagkatinginan si Lena at Kiko. Wala nang ibang bangka at may kung anong lungkot sa mata ng lalaki. Pero may kakaiba rin. Parang masyado siyang nakatitig sa kanila. Magkano po ba? Tanong ni Lena. Pilit na naglalakas ng loob. Napangiti si Mang Dario, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting yun. 10 piso lamang ho. Ma'am, 2 na kayo doon. Swerte ako't may pasahero pa. Hindi naman dapat ganun kamura, pero wala nang oras. Sige po. Pero sandali, ligtas po ba ang alon ngayon? Oo naman, ma'am. Mabilis na sagot ni Dario. Tahimik ang dagat ngayong gabi. Tahimik nga, ngunit sobrang tahimik. Paglapit nila sa bangka, tumigil si Dario at tumingin kay Kiko mula ulo hanggang paa. Mabagal, detalyado, parang sinusukat ang bata. Napalunok si Lena. May problema po ba? Tanong niya, pilit na pinapatatag ang boses. Umangat ang tingin ni Mang Dario. Dahang-dahang ngumiti. Wala naman, ma'am. Magaan ho ang anak ninyo. Madaling isakay, ano? Hindi may paliwanag ni Lena kung bakit tumindig ang balahibo niya. May kakaiba sa ngiti ng lalaki. Parang kulang sa emosyon. Parang pilit. Parang tiniting ng hindi bilang tao ang anak niya. Sumakay na sila. Sa mismong pag-apak ni Kiko sa bangka, napansin ni Lena ang malamig na tingin ni Dario. Iba sa tingin kanina. Mas malalim, mas gutom, mas parang inaamoy ang hangin sa paligid ng bata. Nay! Bulong ni Kiko habang nakakapit sa gilid ng bangka. Natatakot ako sa tingin niya. Hindi ba kayo natatakot? Hinaplos ni Lena ang buhok ng anak. Sandali lamang tayo anak dito. Kakayanin natin ito. Pero kahit siya, ramdam niya. Habang itinulak ni Dario ang bangka palayo sa pantalan, may malamig na hangin ang dumampi sa batok ni Lena. Napatingin siya sa lalaki. Sa sandaling iyon, tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ni Dario. At doon siya napansing mali ang pagkakasilaw ng mga mata nito.
parang kumikislap na hindi dapat. Parang mata ng hayop. At simula pa lang iyon ng gabing hindi nila malilimutan. Nay, bakit parang humihinto yung hangin? Mahina pero nanginginig na tanong ni Kiko. Ito'y habang napapatingkayad sa gitna ng bangka. Tahimik lang ang gabi, anak. Sagot ni Lena, pero ramdam niyang hindi yun ang totoo. Tumitibok ng mabilis ang puso niya, parang may malamig na kamay na humahaplo sa batok. Habang lumalayo ang bangka sa pantalan, biglang nagbago ang dagat. Kanina'y kalmado, pero ngayon ay kumikirot ang alon. Mabagal, pero tuloy-tuloy. Parang may umaangat mula sa kailaliman. Nilingon ni Lena si Mang Dario, ngunit tila wala itong pakialam sa biglaang pagbabago ng panahon. Tahimik itong nakaupo, hawak ang sagwan at nakayuko. Wala man lang reaksyon, ni hindi tumitingin sa direksyon ng dagat. Ah, Mang Dario, normal po ba ito? Tanong ni Lena, pilit na pinapatatag ang sarili. Dahan-dahang tumingin si Dario. Tumama ang konting liwanag mula sa buwan sa gilid ng mukha nito. At doon nakita ni Lena ang hindi niya inaasahan. Nag-iba ang kulay ng mga mata ng bangkero. Mula sa pangkaraniwang kayumanggi, unti-unting nagiging malabughaw na dilaw. Kumikislap ito na parang mata ng pusa o aso sa dilim. Hindi ito normal. Hindi tao. Napakapit si Lena sa braso ng anak. Kiko, huwag kang lalayo sa akin, ha? Sa sandaling iyon, makapal na ulap ang mabilis na dumaan sa langit at tinakpan ng buwan. Lalong tumilim ang paligid. Ang tanging naririnig na lamang ay pag-ungol ng alon at mahinang tunog ng kahoy na kumikiskis sa sagwa ni Dario. At dito na lumitaw ang kakaibang ibon. Isang kulay abong ibon, mas malaki pa sa uwak pero mas maliit sa lawin. Ito'y biglang umikot sa taas ng bangka. Mabilis ang lipad nito, paikot-ikot, hindi tumitigil, hindi lumalayo. Nay, bakit po may ibon dyan? Parang galit na galit to sa atin, ah. Nay, natatakot ako. Bulong ni Kiko. Ay, hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Sagot ni Lena, pero ramdam niyang hindi ito normal na ibon. Sa tuwing umiikot ito, lumalakas ang pagkislot ng alon at unti-unting lumalamig ang hangin. Parang pinagmamasdan sila ng ibon. Pinagmamasdan, lalo na si Kiko. Napansin ni Lena na sa tuwing tumatama ang liwanag ng buwan sa mga mata ni Dario, kahit sandali lang, nag-iiba ang kulay, tumitibay ang dilaw at nagmumukhang naiirita. Parang ayaw nito sa liwanag. Parang ayaw sa buwan. Mang Dario, malamig po yata ang hangin. Parang may bagyo. Tanong ni Lena, umaasang makuha ang kahit anong normal na tugon. Ngunit hindi siya sumagot. Tumingin lang si Dario kay Kiko. Napakatagal. Hindi kumukurap. Hindi gumagalaw. Parang may sinusukat. Parang pinipili. Mula sa kinatatayuan niya sa bangka, muling umikot ang kulay abong ibon. Mas mababa na ito ngayon. Halos sumayad na sa tubig. Sumisid ito saglit, tapos biglang lumilipad pataas na parang may sinusundan sa ilalim ng dagat. Nagsimulang bumigat ang hangin, lumalim ang dilim, at tila may presensyang hindi nila nakikita pero nararamdaman nila bawat pag-alon. Dahil sa takot, hinawakan ni Lena
ang maliit na pouch ng asin at bawang na nasa bulsa niya. Hindi pa niya alam kung bakit, pero sa gabing iyon, unti-unting nabubuo ang hinalang may nilalang na hindi tao ang kasama nila sa gitna ng dagat. Nay, ano po yung ginagawa niyo? Bulong ni Kiko, napapakapit sa braso ng ina habang nanginginig ang boses. Bakit po may hawak kayong asin? Tahimik ka lang, anak, sagot ni Lena. Hindi inaalis ang tingin kay Mang Dario na ngayoy nakatulala sa direksyon nila. May tinitingnan lang ako. May pagsubok tayong dadaanan dito. Hindi maintindihan ni Kiko, pero ramdam niyang may mali. Mas mali kesa sa katahimikan ng dagat o sa kulay abong ibon na walang tigil sa pag-ikot sa kanila. Naalala ni Lena ang bilin ng kanyang lola mula sa Sorsogon. Isang kwentong paulit-ulit niyang naririnig nung bata pa siya. Kung may pagdududa ka sa tao, sabuyan mo ng asin at bawang. Hindi yan tatama sa nilalang na hindi tao. At ngayong gabing ito, ngayon lang niya naranasan ang takot na sapat para gawin yun. Dahan-dahan niyang dinukot ang maliit na pouch ng asin at bawang. Ang tanging proteksyong iniwan ng kanyang yumao na lola. Ramdam niya ang lamig sa palad habang binubuksan ito. Habang nagbubuhos siya, pilit niyang pinananatiling steady ang kamay kahit nanginginig ang bawat daliri. Mang Dario, tawag niya, mahina pero malinaw, sabay tulo ng konting asin sa gilid ng bangka. Pasensya na ho. Madulas kasi ang kahoy. Sa sandaling tumama ang asin sa kahoy, agad napaatras si Dario ng parang napaso. Nakita ni Lena ang bilis ng pag-igtad nito, ang pag-angat ng balikat at ang panginginig ng kanyang mga kamay na parabang may tumusok sa balat niya. Pero mas nakakatakot ang sumunod. Nag-iba ang boses ni Dario. Hindi na boses ng tao. Mas mababa. Mas parang halakhak. May halong gutom. May halong galit. Ma'am, anito, ngunit hindi na tunog ng tao ang salita. Anong ginagawa mo? Napatras si Kiko, halos mapasigaw. Nay, hindi na siya normal. Hindi na kailangan ni Lena ang kumpirmasyon. Iba ang anyo, iba ang boses, iba rin gumalaw. At ang ibon sa itaas, biglang nag-ingay, umikot ng mas mabilis na parang may inaalertuhan o ginagalit ang presensyang hindi nila nakikita. Parang sinasabi nitong may nakakahalata na. Si Dario ay nakakapit sa gilid ng bangka, ngunit umangat ang balat sa kamay nito na parang sumisingaw at kumukulubot. Ramdam ni Lena ang pag-angat ng balahibo niya. Ma'am, ulit ni Dario, mas malalim ang tono. Hindi dapat sa akin ginagawa yan. Lalo na kung ayaw niyong masaktan. Napalunok si Lena pero hindi siya umatras. Inilapit niya ang bawang sa kanyang dibdib. Ay, hindi po kami magpapaapi, sabi niya, boses na ginagabayan ng desperasyon. Kiko, kapit ka lang ng mahigpit, ha? Sa gilid ng bangka, kumislot ang tubig. Parang may umaaligid sa ilalim. Parang may nilalang na kumikirot ng anino. Naghihintay ng senyas mula kay Dario. Umusok ang balat ng bangkero. Tumagilid ang ulo nito na parang lumalaki ang panga. At doon na nagbago ang tingin niya kay Lena. Mula sa isang pasahero, patungo sa isang biktima. Sa gabing yun, unang beses na tunay na naramdaman ni Lena na hindi sila kasama ng bangkero, kundi isang gutom na nilalang
na naghihintay ng tamang sandali para umatake. Nay, bakit nag-iibang mukha niya? Sigaw ni Kiko, halos mawasak ang boses sa takot habang napapaatras sa dulo ng bangka. Huwag kang bibitaw, anak! Sagot ni Lena. Nanginginig man ang kamay ay mabilis niyang inilabas ang bawang mula sa bulsa. Huwag kang titingin sa kanya! Hawakan mo yung rosaryo! Sa sandaling iyon, hindi na kinaya ni Lena ang lumalalang pangamba. Inilapit niyang bawang sa dibdib, tapos ay tinampot ang rosaryo ni Kiko. Pinagdikit ang mga yun na parang sandata laban sa dilim. At yun ang sandaling sumabog ang katotohanan tungkol kay Mang Dario. Una, humaba ang mukha nito, parang hinihila ng hindi nakikitang kamay. Pangalawa, sumungaw ang matutulis ng ngipin. Isa-isa, tumutunog pa habang tumutubo. At panghuli, ang dating payapang kamay ay nagmistulang may matatalim na kukong kayang bumaon sa bakal. Hindi yun basta pagbabago. Ito'y parabang ibang nilalang na nababanat mula sa loob ng balat niya. Sinisira ang pagiging tao nito. Ma'am, sabi ng halimaw, sa boses na hindi na boses ni Mang Dario. Huwag mo nang pilit. Ibaba mo na yan at walang masasaktan. Pero ang tono nito ay hindi babala, kundi panlilin lang. Halos mapasigaw si Lena, ngunit pinilit niyang maging matapang. Ay, hindi mo kami makukuha! Hindi kami magpapakain sa'yo! Nagpanik si Kiko at napahigpit ang yakap sa rosaryo. Nay, dasal lang po tayo! Sabay nilang dinasalan ang buong bangka. Paulit-ulit na, Ama namin, kahit halos hindi na nila marinig ang sarili dahil sa paghinga ng halimaw. Sa bawat salitang binibitawan nila, umaatras si Dario. Naglalakad ito paikot, parang hayop na naghahanap ng tamang anggulo para umatake. Nanginginig ang bangka, tumitilapon ng tubig sa paligid, at sa bawat indayog, parang mas nagugutom ang nilalang. Tama na! Sigaw ng halimaw. Ang boses ay parang pinipiga ng galit. Ibaba niyo yung bawang na yan! Pero hindi umatras si Lena. Inilapit pa niya lalo ang bawang at rosaryo. Tinutok sa mukha ng nilalang. Dahil doon, umatras ang halimaw ng mas mabilis. Parang sinusunog ang balat nito. Umingit ang hangin at ang kulay abong ibon sa itaas ay biglang sumipol. Umiikot ng mas mabilis na parang nagiging desperado. Mas lumalim ang dilim sa paligid, mas lumalakas ang alon, at ang halimaw na si Dario ay napasigaw. Hindi sa sakit, kundi sa galit na hindi makalapit. Sa isang sandali, sumugod ulit ito. Mabilis na parang musang, pero bago pa man makarating sa kanila, tumama ang rosaryong hawak ni Kiko sa hangin na parang may puwersang tumutulak pabalik. Ah! Nagpalit ng anyo si Dario ng mas masama pa. Tila nagiging mas mabangis habang pinipigilan ng dasal at amulets. Niyakap ni Lena ang anak. Kiko, kapit ka lamang. Hindi tayo pwedeng sumuko. Habang umiikot ang halimo sa kanila, naghihintay ng pagkakataong makalusot. Alam ni Lena na isang maling galaw at sila ang susunod na mawawala sa dagat na yon. Nanay, may kamay po sa tubig. Mahina pero nabibitak ang boses ni Kiko habang nakatingin sa gilid ng bangka. Nanlalaki ang mga mata nito. Nay! May humahawak sa atin sa ilalim! Huwag kang sumilip, anak! Mabilis na sagot ni Lena. Agad hinilang ulo ng bata papalayo.
Huwag mong titingnan! At baka... Pero, huli ng lahat. Narinig na nila. Narinig nila ang mababang mga hampas sa ilalim ng kahoy. Parang may humihinga mula sa ilalim ng bangka. Habang sinusubukan ni Lena na istir ang bangka palayo kay Dario, umikot ito na parang buitre. May napansin siyang mas nakakatakot. Isang mahabang anino sa ilalim ng tubig. Hindi yun anyo ng tao. Hindi rin isda. At siguradong hindi si Dario dahil nasa ibabaw ito. Gumagapang sa bangka tulad ng gutom na hayop. Sa bawat pag-anod ng tubig, lumilitaw ang itim na anino. Humahaba, umiikot, parang sumusunod sa direksyon ni Kiko. Nay! Nay! Naamoy ata ako noon! Bulong ni Kiko, nanginginig na parang lalagnatin. Ay, hindi anak! Hindi! Akong bahala sa'yo! Pero, hindi niya masabi ang totoo. Dahil alam niyang ang nilalang sa ilalim ay hindi basta sumusunod sa bangka, kundi sa amoy ng dugot laman ng bata. Muling umalon ng malakas ang dagat. Tumagilid ang bangka, hindi dahil to sa hangin, kundi dahil may humihila sa ilalim. Napakapit si Lena sa gilid, sabay kontrol sa timon ng bangka. Pero tila may puwersang mas malakas sa kanila. Mang Dario! Ano tong kasama mo? Sigaw niya, desperadong naghahanap ng sagot. Umalingaw-ngaw ng tawa ang nilalang na dating bangkero. Hindi mo kailangan malaman, ma'am. Ngayon, mas pangit, mas malalim ang boses, parang dalawang nagsasalita. Matagal na siyang gutom, at ngayon, may naaamoy siyang sariwa. Biglang sumampal sa kahoy ang mahabang kamay mula sa ilalim. Hindi kamay ng tao, kundi manipis, mahaba, may sungay-sungay na parang galamay. Hinaplos nito ang gilid ng bangka, unti-unting kinalmot. Nag-ibang mukha ni Kiko sa takot. Nay! Hihilahin nila tayo! Muling hinila ito ng anino. Umuga ang bangka. Pumasok ang tubig. At ang ibon sa itaas ay nagsisigaw ng parang may sinusugundang utos. Kailangan nating umabante, Kiko! Anak, humawa ka lang! Halos matipid na boses ni Lena habang pilit ginigit-git ang timon. Pero sa bawat tulak niya, may kumakaladkad mula sa ilalim ng nagpapapuntang muli sa madilim na bahagi ng dagat. Kung saan ito'y walang buwan, walang boses, walang makakarinig sa kanila. Nay! Nay! Sigaw ni Kiko nang biglang sumampa ang galamay at dumampi sa kanyang binti. Napahawak agad si Lena, hinila pabalik ang anak at binuhusan ng asin ang direksyon ng tubig. Sumirit ang usok mula sa dagat. Umurong ang anino, pero hindi tuluyang nawala. Sa dilim, dinig nila ang bulong mula sa ilalim. Hindi pa tapos. At sa sandaling iyon, alam ni Lena na hindi lang si Dario ang kalaban. May isa pang gutom na nilalang na hinihintay ang tamang sandali para hilahin sila sa kailaliman. Oy! May tao dyan! May tao sa bangka! Ilawan niyo, bilis! Sigaw ng isang mangingisda mula sa malayo. Ang boses ay tumatagos na humahampas sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, napangat ang ulo ni Lena. Kiko! Kiko anak! May mga tao! May mga tao!
Nanginginig niyang sabi habang yakap ang bata. Nay, sana matulungan nila tayo. Humahagulhol si Kiko. Nanginginig ang labi. Oo anak, oo. Sagot ni Lena kahit hindi niya alam kung aabutan pa sila. Mula sa dilim, may 3 bangkang may lampara ang papalapit. Nagliliwanag ang buong paligid dahil sa ilaw na apoy. Ang mga aninong kanina'y nagpapalubog sa loob ng dagat ay biglang umatras. Para bang nasusugatan ng liwanag. May tao ba dyan? Sigaw ng isang mangingisda ng mas malapit. Diyos ko! Ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Hindi makasagot si Lena. Hawak niya ang bangka. Pilit nilalayo sa gitna kung saan naroon ang anino. Pero bawat pag-angat ng alon, para silang sinasapo ng mga kamay mula sa ilalim. Tulungan niyo po kami! Tulong! Sigaw ni Kiko, halos walang boses. Paglapit ng unang bangka, mabilis na inabot ng 2 mangingisda ang mag-ina. Oh, humawak kayo! Hawak! Dali, dali! Huwag kayong bibitaw! Nang mahila si Lena at Kiko papunta sa bangka ng mga mangingisda, pumigat ang hangin. May mga dumadagong-dong sa ilalim ng tubig. Parang malakas na sigaw mula sa kailaliman. Hindi yun tao. Hindi rin sigaw ng hayop. Parang halong pighati at gutom. Ano yun? Tanong ng isang mangingisda. Napaatras habang hawak ang lampara. Huwag kang lumapit dyan, Pilo! Sigaw ng isa pa. May mga masasamang elemento dyan. Nang tuluyang makaahon si Lena at ang anak, mabilis silang lumayo. Halos sabay-sabay ang pag-agod ng mga lalaki. Para silang humahabol sa kanilang sariling anino. Takot na takot sa anumang lumalangoy sa ilalim. Habang bumabalik sa pampang, hindi nawawala ang pakiramdam na may nakasabay silang presensyang hindi nila nakikita. Isang malamig na hangin na sumusunod sa bawat kaskas ng sagwan. Pagdating sa lupa, halos bumagsak si Lena. Lumapit ang isang mangingisdang matanda. Si Lolo Abdon, ang pinakamarunong sa lumang paniniwala sa baryo. Anong nangyari, Iha? Tanong nito, seryoso ang mukha. May nakita ba kayong kakaiba? Humigop ng hangin si Lena. Nanginginig pa rin. Si Mang Dario ho. Hindi siya tao. Nagbagong mukha niya. May mga kuko. May kasama pa siya sa ilalim ng tubig. Nagkatinginan ang mga mangingisda. Sabay-sabay na napalunok. Si Lolo Abdon ang una nagsalita. Yan na nga bang sinasabi ko? Bulong nito. Dekada na ang lumipas mula nang may nagpakilalang bangkero na hindi tumatanda. Maraming nawala pagkatapos sumakay sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Lena habang niyayakap si Kiko. Bakit walang nagsabi sa amin yan? Bakit walang nagbabala? Akala po namin chismis lang yan. Sagot ng isa. Pero ngayon kayo mismong nakaligtas. Totoo pala talaga. Hinaplos ni Lolo Abdon ang balikat ni Lena. Hindi kayo basta sinuwerte. Lumaban kayo. Pero tandaan ninyong, hindi basta nawawala ang ganyang uri ng nilalang. Umihip ang malamig na hangin mula sa dagat. At sa pinakamadilim na bahagi ng tubig, may 2 matang nagniningning bago tuluyang lumubog. 2 araw matapos ang bangungot sa dagat, tahimik ang buong baryo. Walang gustong lumabas ng bahay kapag palubog na ang araw. Ang mga mangingisda ay hindi muna naglalayag. Si Lena, kahit pagod pa rin sa takot, ay nagwawali sa harap ng kanilang maliit na bahay.
Pilit niyang pinapakalmang sarili, sinasabing tapos na ang lahat. Pero sa mismong sandaling iyon, may kumatok sa bintana. Isang mabagal, malamig, at hindi taong pagkatok. Kiko, huwag kang lalabas! Pulong ni Lena habang marahang lumalapit sa bintana. Wala namang tao sa labas, pero ramdam na may presensya. Isang mabigat na pakiramdam na parang may nakatayo sa dilim. Dahan-dahan niyang tinulak ang bintana. Bahagyang sinilip ang labas. At doon niya nakita ang kulay abong ibon. Ang parehong ibon na umiikot sa bangka nung gabing halos mawala na sila sa dagat. Ngayon ay nakatayo ito sa bubong nila. Nakasubsob at nakatingin direkta kay Lena. Hindi ito umaalis kahit bahagyang tinatamaan ng liwanag. Wala itong takot. Wala ring balak umalis. Napatakip ng bibig si Lena. Diyos ko! Sa tuka ng ibon ay may nakasabit na maliit na pouch. Ang parehong pouch ng asin at bawang na tumutulong sa kanila laban kay Dario. Ang pouch na nawala sa bangka nung kaguluhan. Nakabagsak iyon, parang inihatid pabalik. Parang may mensaheng dala. Sa ibaba nito, mismong bubong, may patak ng itim na likido. Malapot, mabaho, parang pinaghalong dugo at langis. Nay! Mahinang tawag ni Kiko mula sa loob ng bahay. May nararamdaman na naman po akong malamig. Huwag kang lalapit dito, anak! Sagot ni Lena, hindi inaalis ang tingin sa ibon. Biglang pumikit ang ibon. Isang mahabang segundong lumipas. At nang dumilat ito, nag-ibang anyo ng mga mata nito. Hindi mata ng ibon, hindi dilaw, hindi rin pula, kundi pare-pareho sa mata ni Mang Dario. Yung malamlam, yung gutom, at tila laging nagmamasid ng biktima. Para bang ang mismong kaluluwa ng bangkero ay nasa ibon na yun. Hindi ka pa tapos? Bulong ni Lena, halos mawala ng lakas ang tuhod. Umihip ang malamig na hangin. Lumipad ang ibon mula sa bubong. Hindi pa palayo, kundi paikot. Parang noong nasa gitna sila ng dagat. Tila binabantayan sila. Tila inaamoy ang bahay. Tila naghihintay. Paglipad nito, sumabog ang isang kakaibang tunog mula sa kakahuyan sa likuran. Isang mahinang halakhak. Pamilyar na parabang nanggagaling sa isang nilalang na minsan ang nag-anyong tao. Niyakap ni Lena si Kiko. Anak, makinig ka. Hindi ka lalabas paggabi. Kahit anong mangyari. Nanay, balik na po ba siya? Hindi agad nakasagot si Lena. Tumingin siya sa direksyon na pinuntahan ng ibon. Ang dilim ng kagubatan, ang hangin na parang may dalang bulong, at ang mga mata na tila nanonood kahit hindi mo nakikita. At doon niya napagtanto ang katotohanan. Hindi yun ang huling beses na haharapin nila ang nilalang na iyon. At ang mas nakakatakot, hindi nila alam kung kailan ito babalik para kunin ang hindi nito nakuha noong gabing iyon. Wakas. At yan ang storya ni Kiko, ni Lena, ni Mang Dario, at ang bangka. Sa ating mga tagapakinig, mag-ingat lagi. Lalong-lalo na sa pagbiyahe sa madilim na bahagi ng kalsada. Hindi natin alam, baka may
aswang na tayong kasama. I-ready ang asin at ang bawang. Kung nagustuhan niyo ang ating story, please comment yes at tuloy-tuloy lang sa panonood. At kung may real life stories kayo na nakakatakot, i-feature natin to sa ating channel. I-comment lang ang inyong email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.